Senator Bato, mga kababayan, ito naman. Nagkakalat ngayon na mga DDS, mga kababayan, dahil nahuli daw po, na-entrap etong pinsan ni First Lady Lisa Marcos. At ang kanilang pinalalabas, mga kababayan, nahuli daw ito sa isang entrapment ng shabu. Yung pala, hindi naman pala ito sa shabu, mga kababayan. At ang nagpahuli dito ay mismong nanggaling sa Malacanang. Sino pa bang nasa Malacanang? Siyempre, ang First Lady at ang First Family. Diba? Binasag po nitong si General Torre ang pagsasaya ng mga DDS dahil ang kanilang pinagkakalat na siya bububu at partner in crime daw ni Lisa, etong kanyang pinsan, pero allegedly ito ay kanyang pinsan lang. Hindi pa po nakukonfirm na talagang pinsan ni FL Lisa ang babaeng ito. Pakinggan natin, mga kababayan. Gubernatorial candidate, mga kabombo, dyan sa lalawigan ng Guimaras na pinsan nito si First Lady Lisa Araneta Marcos ay nahuli raw sa entrapment operation. Alamin natin ang kabuuan ng kwento niya. Allegedly pa lang po yan. Hindi pa yan talagang tawag dito na confirm or na verify na ito ay pinsan ng ating First Lady. Ang ginagawa nito, mga kababayan, ay maraming kalokohan. Sa balita ng Bombo Radio Iloilo. Kinumpirma ng Philippine National Police ang pagkakahuli sa isang kandidato sa pagkagobernador sa lalawigan ng Guimaras sa isang entrapment operation na isinagawa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito ay si Margarita Maggie Catso ng Barangay Sabang, Cebu na Guimaras. Si Catso ay pinsang buo ni First Lady Attorney Lisa Catso Araneta Marcos. Okay po, mukhang may conviction yung sinasabi ng Bombo Radio, mga kababayan. Okay, sabihin na natin na pinsan talaga ni First Lady etong si gubernatorial candidate, mga kababayan, na si Casio o Cacho. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Brigadier General Jack Wangki, Director ng Police Regional Office 6, kinumpirma nito na nadakip si Cacho kasama ang kanyang tauhan na si Cayetano Leal, 48 anyos, residente ng Barangay Misi, Lambunaw. Maliban dito, nahuli rin ang dalawang miyembro ng Philippine Coast Guard na sina Marwin Parpan, 31 anyos, mula sa Dipolog City. Sabi ni Ma'am Allen Arcenas, DDS yang mujeres na yan, estapador ang... DDS to, di ba? Pero mga kababayan, pinsang buo, pero DDS siya. So ibig sabihin, hindi sila magkasundo ni FL Lisa. Kaya nga ang ginawa dito, mga kababayan, ay hinuli ito ng pinahuli po ng First Family itong babaeng ito. At Rico Mailan, 27 anyos, mula sa Sandulot, Seattle, Negros Oriental. Ang dalawang Philippine Coast Guard personnel na nakabase sa Masbate ay nagsisilbing personal security ni Catso. Ayon kay Wangki, kinasuhan si Catso at Leal ng swindling, habang ang dalawang Philippine Coast Guard personnel naman ay kinasuhan ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o RA 10591, kaugnay sa COMELEC gun ban batay sa COMELEC Resolution number 11067. Ang pagkakahuli kay Catso ay nagdulot ng malaking atensyon lalo na't sa ay may kaugnayan sa First Lady. Patuloy. Okay, swindling ang kaso, mga kababayan, at istapa. Ngayon, sino ba nagpahuli dito? Kasi ang pinapalabas ng mga DDS, ito daw ay kasangkot ni FL Lisa sa pagdodroga. Diba? Yan ang sabi, pagsinghot daw ng shabu-bubu. Mga kababayan, ng cocaine. Hindi naman nahuli pala doon sa issue ng ipinagbabawal na gamot. Ito ay nahuli dahil sa swindling at pangangako, mga kababayan, parang doon sa issue ni Vic Rodriguez ng pwesto sa gobyerno. Ito naman ay meron daw siyang kapit, di ba? Ganyan ang pinalalabas. So, pakinggan natin si General Torre na bumasag po, mga kababayan, doon sa mga DDS. Maggie Catso, na
nagpapakilalang very close relative ng first family. Based on the directive ng Malacanang mismo, that was relayed. Malacanang ang nagdirective. Ibig sabihin, inutusan sila ng mga tao sa Malacanang. Hindi naman pwedeng mag-utos sa kanila, janitor. Hindi naman pwedeng mag-utos sa kanila yung mababang pwesto sa gobyerno sa Malacanang. Siyempre, ang nag-utos dyan, mga kababayan, mga ka-GP Natics, none other than etong first family. Especially, etong si FL Lisa. The OSCE, Office of the Special Envoy for Transnational Crime, si Ambassador Marcos Lacanilao. Siya ang nagbigay sa amin ng trabaho to, siya ang nagbigay sa amin ng information, at kami ang nag-build up. Because there were reports that the name of the first family is being used dyan sa area na yan ng Visayas ng isang tao na nagpapakilala na kaya niyang mag-influensya para maaprubahan ang mga proyekto at mga promotion and appointments. Naku po! Mga kababayan, Vic Rodriguez 2.0 ba ito? Allegedly, di ba? Ganito po yung kaso nitong si Vic Rodriguez. Position 4. Di ba? Sabi nilang gano'n, bayad sa posisyon. Kaya kababayan, ito, parang pinalalabas na, ano ba to? Nakalimutan ko, nawala ako sa, ulirat. Natatawa kasi ako sa mga DDS Aprubahan ang mga proyekto. Yun, pag-aprobahan ng mga proyekto at posisyon. At mga promotion and appointments. Appointment, promotion, at projects. Mga DDS. Ha? Kahit anong kalat nyo dyan, nakita ko yung mga video nyo kanina, hindi po ito, walang kinalaman ito pagdating sa ipinagbabawal na gamot. Pinahuli ito with a directive from the people of Malacanang dahil nga ginagamit ang pangalan, ginagamit sa pagtanggap ng mga project, sa mga appointment at promotion. Ha? Ibig pang sabihin nun, hindi kagaya nung pinapakalat ninyo na kinukonsente ni FL Lisa ang kanyang pinsan. Meron bang isang tao na kinukonsinti mo pero ipinakulong mo? Meron bang nagpapakulong na kinukonsinte? Wala atang ganon, di ba? Ipinakulong mo, pinapahuli mo, tapos sasabihin kinukonsinte. Sabi pa ng iba, lagot kay Epelisa yung pulis na humuli. Tanga! Ang directive nga, galing daw sa Malacanang na hulihin ang taong to na ginagamit yung kanyang pangalan ng First Lady para makapanggancho. Tapos sasabihin, lagot kay Epelisa yung pulis. Tanga! Sila nga ang nag-uutos Bakit malalagot yung pulis? Sabi ni Ma'am Allen Arsenes, tumatakbo kasi yan, sir, ngayong eleksyon. Okay? Nelson Tolin, shoutout po sa'yo. Kay Ma'am Telma Petroshka, pakawala yan ng mga DDS. Paano pakawala ng mga DDS, mga kababayan? Sa bagay, may point kayo, nakuha ko na yung point nyo. Diba tumatakbo ito, tapos DDS ano daw to supporter. So, ibig sabihin, mga kababayan, hindi palagay ko, hindi naman pakawala. Palagay ko, hindi pakawala. Kasi, magpapahuli ba siya pag pakawala? Hindi. Palagay ko dito, nagkatagpo talagang inililink nila yung pangalan kay FL Lisa para masira yung mga kandidato ng administrasyon. Yun lang yun, wala nang iba. Kasi ang mga title nila, very malicious, diba, na pinsang buo ni Lisa, nahuli sa entrapment. Tapos makikita mo sa comment, uy, parehas na adik. Tapos sasabihin pa doon, uy, magka-jamming pala sila. Di ba ibig sabihin lumalabas na sinisira yung pangalan ni First Lady Lisa Marcos sa pag-connect ng pangalan nun dahil ang middle name nga ng First Lady natin ay Cacho.
Diba? Kaya lang, wala eh. Walang saysay, nonsense, di ba? Moot in academic, irrelevant yung inyong mga patutsada dahil binasag na ni General Torre. Oh. Ano daw? Nagkakagulo na sila, Boss BT. Sinong Boss BT? Sino yung BT? Si Bagtit? Sorry, hindi ko bagets kung sino yung